Nasa natin ang presensya ng ating Diyos na buhay at tunay na napakabuti po ang ating pong Panginoon. Maluwag pa po tayo dito sa bandang unahan. Inaanyayahan po yung mga nakatayo sa likod na tayo po ay pumarito at marami pa pong bakanteng upuan dito. Amen. Alam niyo po, pagka po nagpaulan ng pagpapala ang Panginoon, talagang siksik, liglig at umaapaw. Sabi nga ng isang kapatid, rumaragas ang pagpapala. Kaya sa araw na ito, atin pong tatanggapin ang rumaragas ang pagpapala na mula po sa atin pong Panginoon. At welcome po sa mga kapatid, sa mga atin pong mga guests from other churches. Ano po? House of Glory. Amen. Andito po sila. And from other church po. Welcome po sa gawain po ng Panginoon at isang karangalan po, kagalakan sa buhay po nating lahat na tayo po ay magkasama-sama sa araw na ito. Hallelujah! Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang Amen po. Okay na. Amen. Ang ika-24 na taong pasasalamat natin sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan na ginawa po sa Iglesia ng J.C. Lorim sa atin pong Damam Center. At tunay po na hindi po pinabayaan ng Panginoon ang Kanyang Iglesia. Alam ko po at maraming mga ipinaranas po ang Panginoon sa ating mga kapatid sa Damam, at alam ko po ito po ay bahagi na kung saan nais pa po tayong pagtibayin ng Panginoon ang ating pananampalataya. J.C. Lorim Damam, 24th year Thanksgiving Anniversary. Hallelujah! At sa ating nasan po yung mga kapatid natin sa Damam? Pwede pong tumayo po yung mga kapatid natin from Damam. Mga kapatid from Damam, pakitayo po. Asa na po sila? Pasalamatan po natin sa Panginoon ang buhay ng ating mga kapatid from J.C. Lorim Damam na naroon po yung kanilang pagpapagal. At alam ko po ay dumanas ang ating mga kapatid na ito ng iba't ibang hamon ng buhay. Sige po, makaupo na po kayo. At salamat sa Panginoon at ngayon nga po ay papasalamat natin ang kabutihan ng Panginoon na sa kabila ng kanila pong mga karanasan ay pinatunayan po ng Diyos na ang Diyos natin kailanman ni minsan man hindi po umiiwan ni nagpapabaya sa kanyang mga anak. Sa sino man na ang puso ay laging naroon na magpuri, sumamba sa atin pong Panginoon. Ang manatili sa kalinga ng atin pong Diyos na buhay. So maraming salamat po sa Panginoon, sa buhay po ng ating mga kapatid from Damam. At alam ko po marami pa pong taon na darating at marami pa pong mga bagay-bagay na ipaparanas po ang Panginoon sa bawat buhay po ng ating mga kapatid at maging sa ating lahat. Sa ating pong paglilingkod, kapit-kapit kamay lang po tayo. Huwag po tayong bibitiw. Focus lang po tayo ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay titingin sa paligid, marami po ang mga maaaring makaagaw ng ating pansin, makapanghina ng ating buhay pananampalataya. Subalit, ang Panginoong Hesus po natin na siyang may akda ng lahat. Ang siyang Diyos natin na ating pinananampalatayaan. Ang Diyos na walang mahirap para po sa atin pong Panginoon. Lahat po ay kayang gagawin ng ating Panginoon. Amen? With God, all things are possible. And nothing is impossible sa atin pong Panginoon. Kaya po mga kapatid, tiwala po, kapit kamay, kapit lang po tayo sa Panginoon.
Magpatuloy, anuman ang maranasan, anuman ang dumating, anuman ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, magpatuloy ka, kapatid. Sapagkat mahal ng Panginoon ang sinuman na patuloy sa Kanya ay lumalapit. Amen. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong mag-survey muna. May mga bago po tayo. Pwede pong pakitayo po yung mga first-timer po natin. Yung mga bago po, yung ngayon lang po nakadalo po ng ganitong gawain. Amen? Sige po, tayo po tayo mga kapatid. Hallelujah! Maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong mga buhay. Alam niyo po ba na may layunin po ang Diyos kung kaya po kayo ay dinala ng Panginoon sa oras na ito, dito sa gawaing ito. At kami po ay nagagalak na kayo po ay makasama namin. And we pray na hindi po ito yung una at huli, but then habang kayo po ay narito sa Saudi Arabia, patuloy po tayong magkasama-sama sa gawain po ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Muli po, pasalamatan po natin ang buhay ng ating mga bagong kapatid sa ating pong Panginoon. Amen po. Hallelujah. Salamat po at alam nyo po, dito po wala po tayong ibang itinataas kundi ang atin pong Panginoong Jesus. At ang katuruan po natin dito ay hango lamang po sa kanyang mga salita. Kung kaya nga po, napakainam at napakaganda na sa atin pong buhay ay pagbuksan po natin ang atin pong Panginoon sa ating puso at hayaan po natin siya ay pumasok sa ating buhay, siya ang manguna, siya ang magmaniobra ng ating buhay. Sapagkat sabi nga po sa John 15:5, wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon na parating na riyan para po sa atin. Amen. Hallelujah. Welcome po sa JC Lurim o ang Jesus Christ Lord, Our Righteousness International Ministry, na meron po tayong 7 sangay dito po sa Eastern Province. At ito nga po ang ating JC Lurim Damam ay isang center ng nagawain po ng Panginoon na Kanya pong itinatag dito po sa Eastern Province. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, ang atin pong text ngayon ay hango sa Psalms. Alam po ba natin na ang Psalm, it is a Psalm of David. Ito po ay punong-puno ng mga awitin ng pagpupuri at katagumpayan, awitin ng may pasasalamat at pananalangin. Kaya kung atin pong tutunghayan, ang awit na ito ni David talagang makapagbibigay kalakasan ng ating pananampalataya. And I do believe yung the whole, ito pong verse ng Psalms 23, almost kabisa po natin, At wag lang po natin kabisahin, kundi panghawakan natin. Na ito ang sinabi o nasulat sa salita ng atin pong Panginoon. At ang Panginoon, ang Kanya pong mga pangako, kung siya ay nangako, ito po ay Kanyang tinutupad at Kanyang ginagawa. So, sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. Paki-assist mo na lang po. Amen? Sa 3, He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. And sa 4, even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. So kaya po, sa buhay po natin, yung pong nasulat na yun sa Psalms 23 na atin pong nabanggit, tunay na kung atin pong panghahawakan ang salitang ito ng Panginoon, na sa bawat yugto ng ating buhay, pananampalataya, ng ating paglalakbay, ng ating pananampalataya, naroon ang kasiguraduhan
na tayo ay isang mananagumpay. Kaya po ang team po ng anniversary po ng ating mga kapatid sa Damam, this year, sa ika-24 na taon, ang Victorious Journey. A Victorious Journey. So, kumusta po ang buhay ng bawat isa? Are you victorious? Mukhang mahina. Hallelujah! Kasi parang napilitan lang nung una. No? Purihin po ang Panginoon. Our God, He is a victorious God. At pinatunayan po yan at patuloy na patutunayan ng Panginoon sa bawat buhay po natin. So paano nga po ba tayo maging isang mananagumpay bilang isang lingkod, tagasunod ng atin pong Panginoon? Kung babalikan natin, isipin natin yung mga na-experience natin. How many years? Ilang taon ka na tumanggap sa Panginoon? At sa ating mga kapatid na ngayon lang po natin nakasama, alam ko po na nais din po ng Panginoon sa inyong buhay na maranasan nyo ang tunay na katagumpayan na nais pong ipahatid ng Panginoon sa araw na ito. Hindi po ito sa mga material na bagay o sa anumang mga bagay-bagay na meron tayo dito sa mundo. Kundi ito po ay yung buhay na meron tayong Panginoong Hesukristo. Kung atin pong titingnan, yung pong mga characters sa Bible, si Moses, kung titingnan natin yung journey ni Moses noong i-lead niya ang mga Israelites out of Egypt, sinamahan po siya ng ating Panginoon. So naroon po ang kanilang victorious journey, na sa kanila pong paglalakbay ay naranasan po nila ang kapangyarihan, ang katapatan, ang pag-iingat, ang pagmamahal ng atin pong Panginoong Hesus. Sa buhay ni Joseph, maraming karanasan ang naranasan ni Joseph, subalit naroon pa rin talaga yung kabutihan ng Panginoon sa kay Joseph. Na meron palang nihanda ang Panginoon. Na kung mabasa po natin ang book na tungkol po kay Joseph, makita natin kung paano po siya ay inihanda ng Panginoon upang ang kaligtasan ng kanyang buong sambahayan ay matanggap. Hallelujah! Si Job. Kung titingnan po natin yung Book of Job, ano ba ang buhay ni Job? Si Job, yung matapat, may takot, naglilingkod sa Diyos, but still, nakaranas po siya ng mga pagsubok sa buhay. And along his journey, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagsama kay Job. Kaya sa buhay po natin, huwag tayong bibitiw. Kung minsan sa buhay natin, para bang patipaan natin, gusto na nating itaas, surrender na talaga. But always remember, He is Emmanuel. God is with us. Sabi nga doon sa last month, last first Friday din po yun ang buwan nung nakaraang buwan, He is Emmanuel. Napakalaking impact po ito sa ating puso, sa ating buhay. Na minsan muli pinaalaala ng Panginoon na hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan. Sinamahan po tayo ng Panginoon saan man tayo pumaroon, anuman yung kaganapan sa buhay natin, ang pagsama ng Diyos ay sumasa atin. Kaya magtiwala lang po tayo, kapatid. At sa buhay po ni Job, nakita po natin doon talaga yung kanyang naging journey doon. Talagang nawala lahat kung ano yung mga nangyari sa kanya, ang hirap. But, ang ending, ano yung nangyari doon? Yung mga nawala, makailang ulit itong ibinalik ng ating Panginoong Hesus kay Job. Dahil sa katapatan at pananatili ni Job
na kanyang pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. So ganun din po tayo mga kapatid sa ating mga buhay. Kapatid, dumadaan ka man ngayon sa pagsubok. Bangon. Sapagkat alam po natin na sa bawat pagsubok, hinahayaan po yan o ipinahihintulot ng Panginoon na maranasan po natin. Para mas lalo pa tayong maging matatag. Mas lalo tayong matuto sa pagharap sa hamon ng buhay. Alam niyo po, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay naririto sa katawang ito, sa journey ng ating buhay, marami pa po tayong pagdaraanan. Marami pa po ang darating na mga hamon at pagsubok sa buhay. At ang ating katatagan, ang ating kalakasan, ang salita ng Diyos, ang atin pong Panginoong Hesus. Hallelujah. So, paano nga ba tayo magkaroon ng victorious journey sa buhay natin? Ano po? To have a life with Jesus. Jesus as a center of our life. So a life with God is a victorious journey. Natunay na kung wala ang Panginoon sa atin, napakahirap, hindi natin alam. Ano ang gagawin? Magkaroon ka ng problema, hindi mo na alam yung gagawin mo. Subalit, yung mga nasa Panginoon at tunay na nananampalataya sa Diyos, dumaan man sa anumang pagsubok, nakakangiti pa rin, nakakapagpuri pa rin, nakakapagtaas pa rin ng kamay sa Panginoon. And who are those? Nakita ng Panginoon ang bawat kamay na pumalakpak na yan. Kasi minsan sa buhay natin, para bang duman ba tayo sa punto ng ating buhay? Sa gawain, na-assign ka bilang closing prayer. Mag-reason out. Kuya, wag muna po ako kasi ang bigat-bigat ng puso ko. May problema po ako. Kapatid, the more na tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap, persecution, hardship sa buhay, the more tayo po ay lumapit at magpagamit sa atin pong Panginoon. Dahil yan po yung magiging kalakasan natin sa ating buhay pananampalataya. Para magkaroon tayo ng isang matagumpay na paglalakbay habang tayo po ay naririto sa mundong ito. Ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. And take note and always remember, hindi tayo taga rito. Kaya habang tayo po ay naririto sa mundong ating ginagalawan, gawin po natin ang kalooban ng Panginoon. Na makapagbigay kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ni sa ating gagawin, iisipin, sasabihin, maluwalhati natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, tunghayan po natin yung sa Acts 9:3. Ito po yung tagpo na kung saan si Saul, nung siya po ay tawagin ng atin pong Panginoon. And along his journey, papuntang Damascus, ay bigla pong may kumidlat, isang liwanag na nag-flash. At doon nga po, ano ang nangyari doon kay Saul? Siya po ay nawala ng paningin. Nabulag siya for 3 days. At siya ay sinabi ng Panginoon na magpatuloy na dumako sa Damascus. Sabi nga sa Acts 9:3, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. At doon nga po, siya po ay nabulag. At dahil po doon, nakita niya po ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Na sa buhay ni Saul, nung siya po ay tawagin ng atin pong Panginoon, na nagkaroon po ng
ng encounter ang kanyang buhay sa atin pong Panginoon. At dahil po doon, nagkaroon po ng enlightenment. And after 3 days, siya pong muli ay nakakita. Na ginamit po ng Panginoon doon yung si Ananias, na kung saan nangusap po ang Panginoon sa pamamagitan ni Ananias at nahayag ang kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos, ang panukala ng Diyos sa buhay ni Saul. Kaya po, sa kanya pong paglalakbay along his journey to Damascus, nagkaroon po ng enlightenment sa buhay ni Saul. Road to Damascus, it is a journey of enlightenment. Sa buhay po natin mga kapatid, naliwanagan na po ba tayo? Yung bang ating mga mata ay maliliwanag na? I'm talking about spiritual, not physical. Kasi ang mata pag tumingin sa mga physical na bagay, maraming nakikita. Maari kang madapa, maari kang manghina, maaring sabihin mo na ayaw mo na. Subalit, kung ang ating spiritual na paningin, ang ating gagamitin, yung pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita at umaasa sa mga bagay na mangyayari ang ating mga inaasahan. So sa bawat buhay natin, we should have a life na nagkaroon talaga ng enlightenment. Tayo po ay naliwanagan. Ang pagtanggap sa Panginoon dapat mula sa puso. Na sinasabi natin, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. It should come from the heart, from the inner. At ang Panginoon lang po ang makaababatid niyan na sa bawat buhay nating lahat na naririto. Asan ba yung level ng pagtanggap natin sa Panginoon? Na tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. At nung tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, maraming ipinaranas ang Panginoon. Maraming pinatunayan ang Panginoon sa bawat buhay natin. Alam ko po sa ating kalagitnaan at nasaksihan ko ang mga naging hardship ng ating pong mga kapatid sa Damam. Almost yung mga kapatid natin doon talagang dumanas sila ng hardship, ng trials. Ba't purihin ang Panginoon? Nananatiling nakatayo ang ating mga kapatid, nagpupuri, sumasamba. And as I heard, patotoong buhay, live, sa buhay ng ating Kuya Israel, Ati Genevieve, andito na sila muli, may bonus pang kasama. Napakabuti ang Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ng ating Ate Jen at Kuya Pong, how many months? Almost a year, Ate Jen. More than a year. No job. Sabi nga sa Psalms kanina, He will make you lie down in green pasture. Yun yung pangako na talagang ating hinihintay. Na anuman ang mangyayari sa buhay natin, napakaganda ang ending niyan. Kung sa Panginoon po tayo magtitiwala. Pakatandaan po natin yan mga kapatid. Hallelujah. Mataas po ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na ito from the mom. At marami pa, even sa ibang churches, sa ibang center po natin, mga kapatid na dumanas ng pagsubok sa buhay. Alam niyo po, sa pagsubok, kapag po nalalampasan natin yung pagsubok, para tayong umaakyat sa baitang ng hagdan.
Pataas ng pataas yung ating pananampalataya. Na sa buhay pananampalataya po natin, panghawakan natin, mapanghahawakan natin ang lahat ng bagay. Kapagkat sinabi ng salita ng Panginoon, walang mahirap para sa Diyos. Ano man yan, kapatid, kayang-kaya yang gagawin ng Panginoon. Magtiwala ka lamang. Patuloy na umasa sa kapangyarihan, sa kamanghamanghang bagay na gagawin ng ating Diyos sa iyong buhay, sa bawat buhay natin. Tayo pong lahat, may kanya-kanya tayong journey ng ating buhay. Nadapa tayo, nadulas, baka nga nagpagulong-gulong pa tayo. But salamat sa Panginoon. Dahil sa simpleng pag-abot natin ng kamay, lagi lamang nariyan ang kamay ng Diyos para tayo ay ibangon. Para tayo ay akayin. Upang patuloy natin muli maranasan ang kalakasan na mula sa atin pong Panginoon. Mga kapatid na nakaranas ng panlulupaypay, panghihina, pinatunayan ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. At alam ko po, yung lahat ng naririto, may mga kanya-kanya tayong karanasan at mga kamanghamanghang naranasan natin na ginawa ng Panginoon sa bawat buhay natin. Sino man kayo, purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kay sarap magpuri sa ating Panginoon. So a journey sa atin pong paglalakbay, kailangan nagkakaroon po tayo ng enlightenment. Ano po? May kaliwanagan. Upang sa paglakad natin, alam natin yung daan na ating tatahakin. Like what happened kay Saul, ano po? Nang kanyang journey going to Damascus, nagkaroon po ng kaliwanagan. Ang kanyang pinakita doon, yung physical na mata, binulag, ano po? Nawala ng paningin, nawala ng liwanag. Kasabay ng spiritual at ng physical na nauli ang liwanag. At ginanap po ni Saul, kung atin pong babasahin po ang aklat ng Acts, ano po, sa 9, talagang makita po natin doon kung papaano po ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Haring Saul. Hallelujah! And second one, sabi po sa Luke 24:13-15, now that same day, 2 of them, unnamed disciples, were going to a village called Emmaus. About 7 miles from Jerusalem, they were talking with each other about everything that had happened. 14, 15. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Hallelujah. Subalit hindi nila na-recognize ang Panginoong Jesus, ano po, that time na ang Panginoong Jesus po ay sumama sa kanila, sumabay sa kanilang paglalakad. They did not recognize Jesus when He walked alongside them and joined in the conversation during their journey. They told Jesus the whole story about His crucifixion. Just imagine, ano po, yung dalawang disciple nagkukwento, hindi nila alam na mismong yung kinukwentuhan nila, siya yung Diyos na napako sa krus. Hallelujah. Minsan sa buhay po natin, ano po, along the journey of our life, ano po, minsan marami nang ginagawa ang Panginoon, marami ng pagpapalo, marami ng paalaala, marami ng mga bagay-bagay para ma-recognize natin, ma-realize natin. Minsan unaware pa rin tayo. Kapatid, bigyang halaga natin ang mga bagay-bagay.
Kapatid, kapwa, kapatid, gagamitin ng Panginoon para mangusap sa bawat buhay natin. Hallelujah. So they had spent time with Jesus. They had talked with Him, Bible study with Him, and eaten with Him. Kasi yung pag-uusap nila, it just Bible study, kasi pinag-uusapan nila yung buhay ng ating Panginoong Hesus, ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. At na-recognize lang nila na siya pala si Hesus, nung sila ay kumakain. Hallelujah. Na-realize nila na yun pala ang atin pong Panginoong Hesus. So, a road to Emmaus, the journey of personal encounter with God. Sa buhay natin, kailangan maranasan natin talaga yung pagsama ng Diyos sa atin. As I experienced before, that time may nangyari sa akin, one of the worst na masabi ko, talagang sinamahan ako ng Diyos. Na yung mga bagay na dapat mangyari, hindi nangyari. Dahil sa kapangyarihan, sa divine intervention ng atin pong Panginoon sa aking buhay. At may nangyari din po naman na talagang hinayaan ng Panginoon. At I remember like hope, sige na, gawin mo na ang gusto mong gawin. Huwag mo lamang siyang gagalawin, huwag mo lamang siyang papatayin. Still, naranasan ko ang favor, ang kabutihan, ang pag-iingat ng Lord. At alam ko po na sa bawat buhay natin, sometimes, not sometimes, most of the time, hindi na tayo entitled. Hindi na tayo worth na makatanggap ng anumang mga biyaya, pagpapala, but still, nararanasan pa rin natin ang katapatan, ang kabutihan ng ating pong Panginoong Hesus. That is how na pinapakita ng Diyos na kung siya talaga ay sasama sa atin, makakasama natin walang mahirap, walang imposible sa atin pong Panginoon. Kung iisipin natin, are we worth even sa buhay po natin, minsan talagang, Lord, hindi na ako karapat-dapat. Hindi na tayo karapat-dapat. But still, yung favor ng Lord, nararanasan natin. Ganyan po kabuti ang atin pong Panginoon. Ganyan katapat ang ating Diyos. Kulang yung ating pagpupuri at pagsamba. Kapatid, ang ibigay natin yung puso natin sa Diyos. Yung buhay natin. Alam ng Panginoon ang bawat nilalaman, ng bawat puso ng bawat isa. Wala tayong maitatago sa Diyos. He is the all-knowing God, the omnipresent, the omnipotent. Kaya kapatid, kung naglilingkod ka sa Diyos, maglingkod ka na ng buong buo. Huwag hap-hap. Okay lang, di naman ako kita ni pastor. Ako lang naman mag-isa dito sa kwarto. Walang nakakakita, but always remember, there is God na laging nakatunghay, nakatingin sa ating mga buhay. Kaya mamuhay tayo ng buhay na kalugod-lugod, buhay na katanggap-tanggap sa atin pong Panginoong Hesus. Hallelujah. So we are like a disciples, ang journey natin, na minsan tayo dito sa ating buhay, dito sa Saudi, ang journey natin dito sa disyerto. Sino yung dito lang nakakilala tumanggap sa Panginoon dito po sa Saudi Arabia? Pakitaas po ang kamay. Dami, And I am one of you. Hindi natin akalain, Hindi natin inaakala na dito pala sa bansang ito ng Saudi Arabia, tayo ay tawagin ng Panginoon. Tayo ay cornerin ng ating Panginoon na sinasabi nila noon, pag nagpidos doon sa Saudi, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, bawal ang ganito, hindi pwede ang ganyan, hindi pwede ang ganito. But praise the Lord. Sa dami-dami ng sinabing bawal,
Salamat po. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sino yung matagal na dito sa Saudi Arabia? Let's say, 5 years? Taas ang kamay. Huwag bababa ha? 10 years? Sige po, huwag mong ibaba yung kamay mo. Yung mga 5 years kanina, more than 10 years. Sino dito? Si Kuya Romy, ayaw tumaas ng kamay. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, napakapalad natin because we are part ng mga kamanghamanghang ginagawa ng Panginoon na witness natin dito sa Saudi Arabia ang mga pagbabago. Ngayon, nagdadrive na yung mga ate. Ngayon, pwede nang walang abaya. How amazing! Yung sinasabi sa Pidos na ang Saudi is an Islam country. Na hindi pwede ang ganito, hindi pwede ang ganyan, hindi pwede ang ganon. But look at what's happening now. Hallelujah. So ganun po kabuti ang ating pong Panginoong Jesus sa bawat buhay natin. So sa pagsama po ng Diyos sa ating buhay, kailangan ma-realize natin ang mga bagay-bagay. Ano ang mainam? Ano ang mabuti? Balikan mo yung buhay mo na wala ka pa sa Panginoon at ngayong may buhay ka, nakasama mo ang Diyos. Kahit may problema, masaya. Kahit may pagsubok, nakakangiti. Pag wala kang Kristo, at kung hindi natin nakilala ang Panginoong Jesus, kaunting pagsubok, hindi na natin alam ang ating gagawin. Subalit ngayon, meron ng Diyos na sumasama sa atin. The God who is Emmanuel sa ating mga buhay. Kay sarap maglakbay na sa journey ng ating buhay dito sa bansang ito ng Saudi Arabia, ano po? Tayo ay ilaw. Mabuting halimbawa. Sino yung nagliliwanag dito? Pagka lumabas ka dyan, sa mga bahagi, saan ka man dalahin ng Panginoon? Sa Eastern, sa South, sa West, Kubar, Damam, Jubail, Huphup, Jeddah, Riyadh. Makita na meron kang Diyos sa iyong buhay. Na mapatunayan na ang pagsama ng Diyos sa iyo ay naroon. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, saan man tayo naroon, makita po ang Panginoon sa buhay natin. That is how we realize ang buhay noon at ang buhay ngayon. Ang buhay na may Kristo at ang buhay na walang Kristo. Saan nyo gusto? Ang buhay na may Kristo. Sino dito nung araw iba yung Kristo? Yung Kristo sigaw ng sigaw. Na, may nakaka-connect. Hallelujah. Subalit yung ating Kristo ngayon, siya ay tapat at tunay na nangungusap at kumikilos sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So, as a journey po ng ating mga kapatid, along the way going to Emmaus, naroon po ang pagsama ng Diyos sa kanila. Personally, they encounter Jesus. At alam ko rin po as an individual, we have a personal encounter with Jesus. Kung paano tayo binago, kung paano tayo unti-unting binabago, at kung paano tayo babaguhin ng ating Panginoon. Kapatid, kapit. Hallelujah. And in Luke 10:30, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Alam niyo po yung kwentong ito na kung saan. Ito po yung tao na ito na naglalakbay, naglakbay
naglalakbay patungong Jericho. Nung siya po ay hinagupit, nung iwanan ay halos mamatay na. So meron po ditong tatlong klase ng tao. Ang priest o yung saserdote. Ano ang ginawa ng saserdote nung nakita niya yung half-dead na iniwan? Lumihis ang saserdote, ano po? Iniwasan. At ang padalwa yung Levites. Nung makita ng Levites, ang taong iniwan halos mamatay na, tiningnan lamang niya at lumihis din. At meron pa rin isa, ang Samaritan. Anong ginawa ng Samaritano nang nakita niya ang taong ito na iniwanan na halos mamatay na? Kanya po itong kinalinga. Ginamot, i-check-in pa nga yan sa hotel. May hotel na pala nung araw, At talagang ginastusan niya, a good Samaritan. Na kung titingnan po natin, saan kaya tayong klase ng tao sa tatlong ito? A priest, a Levite, or a good Samaritan? For sure, we are all a good Samaritan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. So ito pong journey patungong Jericho, that is our journey of service to God. So sa ating pong buhay, paglilingkod sa ating pong Panginoon, we should be like Martha. Alam niyo po yung kwento ni Mary at ni Martha. Ano ba yung ginawa ni Mary at ni Martha? Para sa Panginoon, both para sa Panginoon yung ginawa nila. But anong nangyari kay Martha? Nagmurmur siya, nagsumbong siya sa Panginoon, Lord, sabihin niya po ninyo sa aking kapatid, tulungan naman niya ako. Napagod na si Martha. Bakit? Anong sagot ng Lord? Mas pinili na Maria ang mainam. At yun ay ang makinig ng salita ng Diyos. Kasi reminder po sa ating buhay paglilingkod, kailangan wag tayong ma-deceive, para naman to sa Panginoon. Sama dito, sama doon. Music, kung saan-saan. But let us always remember yung tagpo ni Mary at ni Martha. Huwag tayong magkulang sa salita ng Diyos. Kasi kung puro tayo physical, gawa, luto, tagaluto, hindi ka na nakakapakinig ng salita ng Panginoon, time will come. Maaring magmumurmur ka din. Kasi yung physical may kapaguran. Subalit, kung ang salita ng Diyos ang lagi po nating uunahin. Ang salita na magpapatibay ng ating pananampalataya, ang salita na ating sandata, ang salita ng Diyos na ating mapanghahawakan. That is our journey of our service sa atin pong Panginoon. A road to Jericho. So, let us just remember these three roads. Damascus, ano yung isa? Emmaus, and Jericho. Pag sinabing Damascus, kailangan ma-encounter natin yung enlightenment sa buhay. Yung magkaroon tayo ng kaliwanagan, na makilala natin, sino ba itong Diyos? Sino ba itong Kristo? Ano bang requirement? Buksan natin ang puso natin. Tanggapin natin siya bilang ating Diyos, sariling tagapagligtas. At mamuhay ng buhay na nakalulugod. At buhay na nais ng ang Panginoon para sa atin. Hindi na yung sa gustuhan natin, kundi ang kagustuhan na po ng Panginoon ang maganap, ang masunod sa bawat buhay. Ng sino mang totoong tumanggap sa atin pong Panginoong Jesus. A road to Emmaus. A personal encounter with God. Minsan kasi, andyan na yung pagsama sa iyo ng Diyos. Ini-ignore mo lang. Hindi mo na-recognize.
Sa buhay natin, pag sinabi ng Lord, punta ka doon. Punta ka dito. Lord, bukas na mainit, Lord. O maginaw, Lord. Napakalaking impact ang obedience sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag alam natin na sa bawat pagsunod, may pagpapala. May blessing. And number one blessing natin yun, yung ating buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan na ipinangako ng ating pong Panginoon. Kaya po sa ating mga bagong kapatid na ngayon lang nakadalo, hindi po ito anumang relihiyon, kundi yung tinuturuan po dito kung paano yung tunay na relasyon po natin sa ating pong Panginoong Hesus. Kapag alam po natin, sino mang tao tatanungin natin, may sasabihin at sasabihin, may Diyos. Ang tanong, sino yung Diyos na iyong nakikilala? Yan ay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Na kung atin siyang tatanggapin bilang ating Diyos, sariling tagapagligtas, hahayaan natin na siya yung manguna, na siya yung magmaniobra ng ating buhay. Naroon yung assurance that you will have a victorious journey ng iyong buhay. Hallelujah. Amen po tayo doon. A life with God is a victorious life. Hallelujah. Sapagkat sa buhay po natin na napakahirap na hindi natin kasama ang Diyos, na ibig ko sabihin na walang Diyos, ang pagsama ng Diyos sa tuwina, laging naroon sa atin. So, Road to Jericho is the journey of our service sa atin pong Panginoong Hesus. Kaya po, mga kapatid, there's three things na nais pong ipahatid ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Enlightenment, personal encounter with Jesus, and our service sa atin pong Panginoon. Kung tayo ay naliwanagan na, kailangan lagi natin i-acknowledge ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ano ibig sabihin? May clue na tayo na sa bawat gagawin natin, iisipin natin, ang sumasagi sa ating puso't isipan, maluwalhati ko ba ang Diyos? Maparangalan ko ba ang Diyos? Yun lang po, napakasimple and I do believe kung yun po yung ilalagay natin sa puso natin, iisipin natin, masasala ang bawat gagawin natin, iisipin natin, sasabihin natin. Kasi the only thing is, do I glorify God sa gagawin kong ito, sa sasabihin kong ito, sa iisipin kong ito. Sapagkat ang lahat, ang kaluwalhatian, kapurihan, karangalan ay sa atin lang, Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen? Okay pa po tayo. So, it's a 24th year Thanksgiving anniversary po ng ating mga kapatid from JC Lorim Damam. At salamat po sa buhay ng bawat isa na nakibahagi, nakidalo at pagsaksi sa 24 na taong kabutihan ng Panginoon na patuloy na ginagawa niya sa kanyang iglesia sa atin pong mga kapatid sa Damam. Hallelujah. Sabi nga po sa last verse ng Psalms, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sarap, The Lord is our shepherd. Siya yung ating tagapangalaga. Siya yung ating pastol. Kaya po mga kapatid, let us be sensitive sa pangungusap ng Diyos, sa tinig ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. I-less natin yung ating sarili. More of God. Be sensitive. Tingnan natin mga bagay-bagay spiritually. Less natural will, less physical, but spiritual.
Kasi in everything, wag nating ipagwawalang bahala. Sa journey lang, kanina may nag-share sa akin na kapatid, how many years na siya sa company, walang day off, talagang araw-gabi, bigla ka na lang tawagin, praise God, nang lumapit siya kanina, sabi niya, Kuya, praise God, binigyan ako ng company namin ng day off. Sabi ko, anong araw? Friday, praise the Lord. See how good is God sa buhay po natin. For so many years, how many years, yung kapatid natin doon, along the middle ng service, aalis para sunduin si kapatid. Nakita ng Panginoon ang pagpapagal. Nakita ng Panginoon ang pagpupursige. Nakita ng Panginoon ang walang sawang pananalangin. Lord, give me time, Lord. May kasama pa ngayon, may bonus pang kasama. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay po. Talagang napakabuti, napakapalad ang sino man na patuloy sa Panginoon lamang po magtitiwala at aasa dahil ang kasiguraduhan, life with Jesus is a victorious journey. Talagang naroon po yung buhay na meron tayo sa ating Panginoon. Victorious journey with Jesus ay tunay na napakahalaga sa ating pong mga buhay. Kaya lumakad tayo kasama natin ang Diyos. Sinasamahan po tayo ng Diyos. Na sa bawat araw ng buhay natin, lagi nating isipin, hindi tayo iiwan, pababayaan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang pagsama ng Diyos ay iyong maranasan, kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos ay maranasan mo. Anumang sakit, karamdaman, pagkatiwala mo yan sa Diyos. Anumang pangangailangan mo, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Hallelujah. Amen. So, victorious journey with Jesus is a life. So, live a life with God, mga kapatid. Mabuhay tayo ng buhay na merong Diyos. Para sa buhay natin, paglalakbay dito po sa mundong ito. Naalala ko, pag sinabing adventure, ano ba ang adventure? Parang pakikipagsapalaran. But ang buhay natin sa ating Panginoon, hindi tayo nakikipagsapalaran because there is an assurance that if God is with us, talagang everything is impossible. Possible, I mean. Lahat ay magagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. So mamuhay tayo, kapatid, ng may Diyos. Ng buhay na may Diyos. Pagsubok, problema, paghihirap, ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Mas napakalaki ang Diyos sa mga problemang ating kinakaharap. Akala nyo si Kuya Jun, walang problema, may problema rin po ako. At lagi kong pinanghahawakan ang katapatan ng Panginoon na sa bawat problema, nakalaan ang kalutasan ng lahat ng ito. Tiwala, kapatid. Kapit lang tayo sa Panginoon. Tayong lahat, may kanya-kanya tayong antas ng pagsubok sa buhay. Base sa antas ng bawat pananampalataya. Like hope. Pinahintulot ng Diyos at ipapahintulot ng Diyos sa bawat buhay natin na tayo subukin, makaranas ng paghihirap, subalit manatili lamang tayo, kapatid, at makikita natin ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. I do believe naranasan po natin yan. At patuloy na mararanasan. Along our journey dito po sa Saudi Arabia, sino po yung nagsasabi dito, next year uuwi na ako? Sino naman sasabi dito, ayoko pang umuwi? Hallelujah. Kapatid, hayaan natin ang kalooban ng Diyos ang masunod. Pwede naman yun. Petition natin sa Lord. Lord, 5 years na lang ako dito. Ay kung gawin ni Lord na 10 years ka pa,
Hayaan nating matupad ang kanyang kalooban. May plano ang Diyos at napakainam, napakabuti ang plano ng atin pong Panginoon. Maraming mga kapatid nag-for good. Minasalama. Sino yung ilang beses na minamasalama dito? At hanggang ngayon, naririto na naman. Marami, di ba? Kaya po sa buhay po natin mga kapatid, itaas lang po natin sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos. Well, kung yun po yung kalooban ng Panginoon na tayo 10 beses maasalamahin dito sa Saudi, I know that God has a purpose. Na kung saan ka dinala ng Lord, as long as ginawa mo ang iyong part na kung saan ka ginawa ng Panginoon, go kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo. Muli, mamuhay tayo ng buhay na may Diyos, nakasama ang Diyos. So that we will have a victorious journey ng ating buhay. Sapagkat habang tayo ay naririto sa mundong ito, hindi pa natatapos ang journey ng buhay natin. Along the way, we will experience hardship, trials, persecution, but always remember, God is with us. And Jesus loves us. He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat. Alam ko, O Diyos, na sa iyong payak na pangungusap, inantig mo, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isa. Kapatid, alalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa iyong buhay. Balik-balikan mo na along your journey ng buhay, naranasan mo, nakita mo, at hanggang ngayon ay nagpapatuloy ka sa Panginoon. How amazing, how faithful is our God. Hallelujah. Lord, we thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness, O God. Thank you, Lord, for always being there for us. Hallelujah. Sige kapatid, alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos. Kung ikaw ay nanghihina, alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon sa iyong buhay upang iyong maging kalakasan. Nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng bawat isa na naririto. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti ang Panginoon, kapatid. Kay buti ang Diyos. Noon pa man hanggang ngayon, hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa atin. Napakasagana ang kanyang habag. Maraming mga panahon, pagkakataon, hindi na tayo karapat-dapat, subalit nanatili ang katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, touch your people, O God. Embrace your people. Sige kapatid, damhin mo ang presensya ng ating Panginoon. Damhin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Ano man ang sitwasyon mo sa mga oras na ito, ilapit mo sa ating Panginoon, sapagkat walang mahirap sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for your holy presence.
Thank you for your presence, O God. Oh, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Kay sarap sa pisensya ng ating Panginoon. Kay sarap sa pisensya, sa kalinga ng ating Diyos. Hallelujah. Doon po sa mga bago nating kapatid na ngayon lang namin nakasama o nakadalo sa gawaing ito. Kayo po ay inaanyayahan ng Panginoon na kayo po'y lumapit dito sa unahan. Hallelujah. Lahat po ng first time. Sige kapatid, huwag kang mahiya. Sapagkat ang Diyos na iyong lalapitan ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Panginoon, salamat. Nakita mo, Panginoon, ang buhay ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, touch their heart, O God. Hipuin mo ang kanilang mga puso. Antigin mo ang kanilang damdamin, Panginoon. Oh, yes, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Hallelujah. Kapatid, nakita ng Panginoon ang inyong puso. Nakita ng Panginoon ang inyong buhay. At sa inyong paghakbang, sa inyong paglapit, nais ng Panginoon na patuloy nyo lamang buksan ang inyong puso para sa Kanya. Tanggapin nyo siya bilang Diyos, sariling tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Alalahanin mo ang iyong buhay mula nung ikaw ay bata pa at hanggang sa mga oras na ito. Ano man ang mga kalikuan, kasalanan, na patuloy na nagiging hadlang upang ang kalooban ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan sa inyong mga buhay. Lumapit ka sa Diyos. Ihingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Hallelujah. Damhin mo ang presensya ng Diyos. Damhin mo ang pagyakap ng Panginoon sa iyong buhay. Ang sino mang lumalapit sa ating Panginoon, kailanman hindi niya hihiyain, hindi niya itataboy. Kapagkat ang kamay ng Diyos ay palagi lamang nariyan para sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Sige kapatid, magwika ka sa ating Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesus at hayaan mo maghari siya sa iyong buhay upang lubos siyang makakilos sa iyo. Hallelujah. Hallelujah.